smooth. No jerky feeling. Huwag lang talaga bibiglayin kasi goodbye Philippines. Okay na. Yung iba po kasi, sarap. What's up and good evening for today's vlog. Testing natin si Z1 pang sundo sa aking bebe sa Trinoma. Sama kayo sa akin at interviewin natin siya kung ano yung magiging feeling niya sa bagong remap na Z1000. So tayo sa mga previous vlog na testing na natin to, nabigay ko na yung impression ko. Dito alamin naman natin kung kamusta sa back ride ang naka-remap na Z1000. Let's go! Pagas lang muna tayo. Boss, racing full tank pero wag sagad na sagad. Hanggang doon lang sa bago magbakal. Uy, may fireworks. Early Happy New Year. Date po natin now is December 29. Yes, okay na po yan. Magkano yun? 515, 7.4 liters. Yes po, meron. Reset ng trip meter B. Okay, at check ng footage bago umalis para di sayang. Reset na rin natin yung average natin consumption. Time natin now is 7:36 p.m. Usually 45 to 1 hour yung biyahe pa SM North at Trinoma. Kotse yun at motor. Tingnan natin now kung ilang oras. Trinoma! Yun, shoutout sa ating tropa dyan sa Roca. 7:38 p.m. Dito tayo sa loob ng NLEX. Ingat tayo. Sa mga hindi pa po nakakapanood nung last vlog natin galing sa MM189, doon po natin first time nabiga si Z1000 kung ano yung feeling ng power sa throttle ng isang Z1000 na naka-remap. Kasi po, yung pito natin nasira sa dyno. Isang cause po nung pagkasira ng pito natin ay luma na. Pangalawa, yung sensor ng TPMS na kinabit natin, kahit na magaan lang siya, pagka sobrang bilis na ng ikot ng gulong, bumibigat siya at nakakasira ng pito, lalo na kung luma. Ang pinalit na po natin ay RCB na titanium gray or silver, 90 degree. At doon po natin nabili mismo kay Sir MM189 sa halagang 780 pesos or 800 plus 500 sa labor. At kinabit po nila sa tamang pattern yung gulong natin. As always, yun po yung kailangan ko lagi chinecheck ngayon para hindi masayang yung pagpapa-wheel balance ko na inabot ng 1.8. Meron din po sa Takara, Caloocan, kaya lang po madami silang pila, mga bumibili, mga nagpapa-install, so dapat agahan nyo po. At dahil naayos na po yung pito, na-testing natin siya ng konti, pag maluwag yung daan, pinigaan natin si Z1. At grabe po, kahit nung pauwi pa lang, naramdaman ko na, hala, malalaglag ang angkas kahit anong kapit. At nakakatakot na yung kapit. Ikaw as a rider, kung first time mo lang, pati ikaw malalaglag. Parang yung ganun yung feeling. Parang may iwan. Kasi tuloy-tuloy yung power at talagang masakit na sa leeg. Kahit anong tindi ng kapit na gawin mo, lalo na kung first time mo lang, maramdam mo yung gains na gumamit ka ng stock pa nga lang na Z1000, grabe na yung torque. Paano pa yung na-remap? At kahit nag-boss tayo ng -2 sa sprocket para pang tuluhan, nandun pa rin yung torque. Grabe, nasa top end yung power. Kaya pag binigla, boom, instant torque. At okay yun para hindi siya lumulundag, para pure acceleration yung palo niya. Pero lumulundag pa rin po. At mas smooth, pati yung tunog. Watch nyo na lang din po yung vlog natin kung nung nagpa-remap tayo kay Sir Overdrive sa Dyno Pro Philippines. At pati yung galing tayo sa MM189 kung saan doon po natin na-testing yung power talaga. Medyo traffic lang sa ating biyahe now. Pero dahil naka-big bikes naman tayo, big bikes dami. Pero dahil naka-big bike naman tayo, medyo makaka-filter tayo, no? Para makapag-shares naman ng number,
shares dami. Para makapag-share ng numbers, pagdating sa speed, yung dating first gear ni Z1000 na 105, 117 or 120 na ngayon. Yung dating 135 na second gear or 138, 152 na ngayon. Yung dating third gear na 168 ang limiter, 195 or 190 na yung limit ngayon. So bawat gear na dagdagan ng speed. Uy, ba't tayo napasok dito? Na-counterflow tayo. Sana okay dito. Mali! Dapat dito tayo sa maluwag kung saan tayo makakasingit eh. Saan tayo na-shoot? Aray ko. Okay lang, chill na lang tayo. At yun po, sa dyno at remap ni Z1000, pinaka-importante na ayos na yung AFR niya. Accurate na sa tambuch yung nilagay natin. Cat delete, 55 to 65 FM na SC project. Wala na siyang backfire sa normal na pagpapatakbo. At soft na kung meron ng backfires. Nagawan po yung lalo ng paraan sa paglalagay ng jaw sir. Tapos yung pinatono natin, gusto natin kahit hindi mataas yung top speed, pero pinakamabilis na way makuha niya yung top speed niya, okay na. Yung iba po kasi, buti na lang nakadistansya tayo. Nakita ko na yung malalaglag eh, pero hindi ko yun expect na malalaglag talaga. So yan, distansya tayo. Wala namang sasakyan sa likod natin, huwag tayo pupunto dito. Baka inaantok na si Kuya Driver. Nakakatakot yun ah. Yung iba po kasi nasasagad nila ng 270 to 280 plus yung kanya lang C1000. Yung top speed po, ganun. Tayo po hanggang 264, 268 lang. Okay na po tayo dun. Kasi naka-experience na ako sa 10R ng EC299 nang hindi ako napapagod sa hangin, di ba? Saka kahit anong remap mo sa Z1000, kahit stock lang yung ZX-10R, di tayo aabot dun. Sa duluhan. Pero sa traffic, iwanan na natin yung mga yan. Dahil na napaka-agile po neto. In a way na traffic na may mga sasakyan, hindi open na open yung kalsada. So yan advantage pag medyo nakaka-testing tayo ng ibang bikes, na tiwala tayo sa bikes na hiniraman natin at tiwala sa atin yung may-ari na hiniraman natin. Mamaya, abangan po natin ano yung magiging impression ng aking bebe pagka na-experience niya na ang Z1000 na naka-remap pagka nag-backride siya. Palito ng paliit, sana kasya tayo. Pagka traffic po na hard traffic ganyan, syempre wala po nagpapatakbo ng mabilis dyan. Ganito lang, split lang tayo ng dahan-dahan. Yung safe temperature natin lagay para kita natin. 110 ang overheating, 95 degrees tayo now. Ayan, kita nyo ba? Full tank. At yung tire pressure natin, kung nakita nyo kanina, 29-30. 32-31 na siya. Nag-plus 2 na siya kasi uminit na yung gulong natin. Pinakamabilis na way iinit yung gulong nyo para safe kayo sa daan ay hindi yung wiggle-wiggle. Pantanggal lang ng dumi yun eh. Parang HPG. Yung pinakamagandang way ay yung hard brake at hard acceleration. So, testing na rin natin sa racetrack si Z1000. As of now, hindi ko pa siya na-upload, in-edit ko pa lang. Pero tingin ko napanood nyo na yun kung na-upload ko na to kasi nakapila tong vlog na to. At kamusta po sa inyo, nakapag-racetrack na tayo? Comment down below. Doon po, subok na subok natin yung gulong at yung pagkaka-remap, napakasarap. Usap tayo ulit after natin dito sa traffic. Medyo mainit. Aray ko. Let's go! Medyo bumalik yung backfires. Siguro isang cause nito, 97 octane kasi to nung niremap. Napakarga po ng tropa natin na si Boss Daniel ay 95. Aray ko. Comment down below, nakaka-apekto ba yung octane na gasolina sa isang motor na naka-remap? Base po kasi sa tropa natin na si Boss D. Yes po. Dapat pag nagpa-remap at dyno kayo, kung ano yung gasolina nyo, kung ano yung octane, kasama yun sa ito-tune sa motor nyo. Lalo na kung naka-racing ECU kayo, madami kayong pwedeng ipa-adjust. Something like that. Do your own research pa rin po. Idea lang. Pero pinakargaan na natin siya ulit ng 97 octane. Sana after neto mawala na. Iba ang sabog ng 95 sa 97 octane. Wala kang rear light. Yun din. Ito pa isa. Hindi nakabukas yung ilaw. Dalawa pa sila oh. Yun oh, may LTOs na po sa ating expressway, mga pickup, mga rumoronda. Binabantayan na po nila ang NLOX. Hindi na tayo makaka-wash-wash dito. Chill na. Tapos na po tayo sa expressway. Palabas naman tayo ng EDSA.
Oras natin now is 8:04 p.m. Oh. Good luck sa atin. Temperature 96. Ingat sa ganyan mga gutter. Baka pag nalubog yung paa nyo, di nyo naabot yung bike matumba kayo. What the F? Grabe naman traffic yan. So, dito na tayo sa Cloverleaf ng 8:08 p.m. Nakakita na tayo dun sa Rotonda. Buti na lang, hindi na ganito yung work ko. Paluwas-luwas sa mga events. Ay, thankful. Pero syempre, nakakaawa para sa mga kapwa natin Pilipino. Mamamayang nagtatrabaho. Araw-araw lumuluwas. At nararanasan to. Palala na ng palala. Kanina pa tayo nakatapak sa clutch. Ay, nakahawak. Pasok kaya tayo dito sa kanan. Testing nga natin. Try natin sumunod sa mga small bikes. Tingnan natin. Siyempre, mas kabisado nila to. They know the way. Sunod lang tayo hanggat kasya tayo. So yun, di lang experience sa remap, pati sa experience sa traffic. Na-experience natin dito. Tagtag, aray ko. Tagtag, aray. Nawiwiwi pa ako. Bilang rider, nasusundo. Kamusta si Z1 panghatid sundo? Specifically dito sa model na to, patagtag. Pero galing sa 450NK, mas maayos suspension yun. Pero mas okay ang upuan ni Z1000. Etong tagtag ni Z1, wala. Kailangan natin palitan ng suspension at mas magandang tono. Yung Z1R, hindi na ganun katagtag. Pero sports kasi sport naked Doon talaga design yung performance ng bike. Lalo na sa corners, gamit na gamit natin. Pero ang okay lang din talaga ng tagtag. Talbog-talbog. First time mo lang lumuha, Z1 ano? Ibang bikes yung mga nagagamit natin before pagka muna tayo SM North at ang QC, Marilaki, ganun. Ay hindi, nakaluwas na pala Z1, Marilaki. Pero yung dito sa bandang EDSA, parang pauwi lang ata na. Pasa tayo sa SM North at ito, U-turn na tayo patungo na try naman, enjoy sa mga may hilag sa N-Line Tour. Sarap. Doon pa 8:15 p.m. Kumusta naman kaya ang fuel consumption din nun? Alamin natin at yung feedback ng aking OBR pag uwi namin, pag uwi. Alright, pwede ba tayo dito? 8:17 p.m. Habang wala pa sila, pagkunagin na natin yung intercom namin. Okay, pairing after 8 seconds. 8 seconds yan, tapos dapat mag-ano na yan, blue red. Ayan, pairing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, click. Intercom connected. Yan, Pridcon KY Pro po yung gamit natin, budget meal. Pero hindi siya usable sa NLEX or sa expressway. Sa mga bundok lang, Corba, saka pang OBR. Pero scooter ride, bundok yan, kayang-kaya. At ayan na po sila. Selfie. Bye-bye, ingat. Bye! Helmet ka muna. Hindi, kailangan niya na rin umuwi. Kahit sa pagkain nyo, di na siya nakasama. Oo. Yan po, ang outfit. Para pala tayong napapanood ko lang to kay IM Raymond DB Shoutout.
Alright, let's go. Ang oras po is 8:35 PM. Tapos mamaya interviewin po natin ang bebe ko. Kamusta feeling sa kanya sa Z1? Ito po, mararamdaman niya. Pero syempre, pitik-pitik lang. May dala siyang gamit. At syempre, ingatan natin ang ating OBR. At nakauwi na po kami ng 9:16 PM. Baba lang namin yung gamit sa bahay, tapos hanap kami ng makakainan, tapos doon natin siya interviewin. Ito, papunta na ito ng Baliwag, malapit na dyan yung simbahan. Guys, sakay ako kay Sir MM189 na shop. Dito tayo sa Pibos Ramen kakain. Uy! Kumusta? Sino kasama mo? Ikaw lang? Tara, sabayin. Tara, tabi-tabi na tayo. Anong dala mo? Okay. Daming gulay mo. Ay, tata kami. So yun guys, di pa natin siya na-interview pero busog kasi siya ngayon eh. Mamaya na lang. Insert na lang natin somewhere sa gitna ng video para di kayo mainip. Kasama lang kayo sa venture namin ngayon to eh. Bawal inuman dito. Ganda kasing spot eh oh. Naka-exhaust din ah. Para saan yung malaki na to? Kala ko keychain eh. Kaya pang tow. Sundan ka lang namin. Tumatawa eh no. Tatawa yan. Tika mo. Tana. Sa Baliwag po tayo ngayon. Sightseeing muna kayo guys habang nanonood. Ganda oh. May clock tower pa. May Watson. Bukas pa mami. Naturo ni Brother Ru. Yan oh. Parehas pang gray ah. Ganda oh. Merry Christmas and Happy New Year guys. After remap, mas smooth yung arangkada. And yung sound, nawala na yung pop smooth. No jerky feeling. Huwag lang talaga bibiglayin kasi goodbye Philippines. Last na din yung vibration. Actually, wala nga akong nararamdaman na vibration before. Pero nung pinansin ko na, okay. Parang less na nga din. Sobrang sarap ng hatak ng naka-remap. Parang spaceship. Nakaka-intimidate talaga sa una pag sinabing naka-remap. Huwag lang talaga bibiglayin. Yun lang talaga. Bilang angkas, be attentive. Lalo na pagpagod galing long ride. At yung fuel consumption guys, hindi pang sundo, hindi pang daily. Mga gastos. Pero enjoy. Para na rin kayo nag-ride. Kung hindi lang sana ganun ka-traffic ka na-experience natin. Sana nang-enjoy kayo panoorin. Bye-bye, Brother Ru. Ingat din. Enjoy ka ba tonight, Nami? Hirap to pag di nakita sa pool, ano? Di PW.